prayer. Daghang salamat Ginoo sa testimony sa among mga kapika sa kinabuhi o nainahan sa among panalay. Salamat nga do dili sila perfecto as a person. Do aduna sila daghan ng mga weaknesses usab. Apan pasalamat mi tungod kay dili aksidente nga imo silang gihatag ni kanako. O dili aksidente Ginoo nga sila mo imong gitagana na mamahimo namo mga inahan o kauban sa panimalay. Adunay kailawang nga katuyuan nga anong sila ang imong gihatag ni kanako. So samtang kami nagalambo, nagalakaw ni kinabuhi, gihatag ka na. Salamat nga you have allowed us to realize and see your glory in your hands, working in their lives, and at the same time, they became a blessing sa among panimalay. Usa karong tanabot namo nga sangat sila niya kanimo uban sa grasya o pabor ni gihatag kanila. Among ibalik ang himaya niya kanimo Ginoo because through their lives, ikaw mo ay nag-sustain kanila. And through their lives, ikaw mo ay nag-mold kanila aron na mamahimo panalangin din sila sa among panimalay. Kung sa among gihandom kinitat na in celebration, una sa tanan with your grace and by your grace alone. Salamat na pinaagi niini imong gihatag usab ang imong grasya o pabor ngadto sa among mga inahan sa panimalay. Tungod niana kami nagalipay, nag-celebrate tungod sa imong paghatag kanila isip panalangin dinhi kanamo. Ug salamat Ginoo na imong banal sa kami dinhi kayo sa pagtuon sa imong ang pag-ampo sa Panginoon Jesus. Amen. So ang atong tema karon is the influence of a mother. So happy Mother's Day sa tanan mga inahan. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Salamat for leading us sa worship karong kabutado. And so to begin, let us look into some insights from God's Word. So, kailan mo niya siya si Michelle McLean. Siya ang Miss Universe during 1992 pageant. So, ipakutahan na siya during sa event. Kung nakakay privilege, if you were given a privilege to ride a spaceship to the moon for 2 years, and entitled one companion with you, who could that person be and why? So, very interesting mga tubag. Si Miss Namibia of Africa, niyon siya na iyang mama, iyang busugban for this very time. And so, that answer, by the way, earned her a place as Miss Universe of that particular year. So, nindot ang iyang that person is my mother. Because of the inspiration she makes in my life. Ngayon, psychiatrist, the deepest natural bond of all is relationship between mother and a child. So, tinuod yun na. Ano man nga mo na ilang gitawag na deepest bond of relationship. For main reason is that, number one, adunay ginatawag nato na intimate bond between the child and mother tungod kay ang atong inahan maoy na sapak yun nato for 9 months. So dire ang bata o ang inahan adunay misteryoso na nahitabo na ay development, na ay nahitabo diri nga completely dependent ang bata
ngadto sa iya inahan. And then the child began to hear the first voice of her mother at 5 months in the mother's womb. Very interesting. Kadungog na sila. Kadunggan na. When the child is born, he is guaranteed 2 members of the adult community to care for her, to attend to her health and nurture her in total aspect of her life during the years of dependence. Then finally, the parents release her into the society. So naghatag of assurance and sense of security ang iyang Amerikana. The fact is, the mother stands closest of all sa iyang mga anak. Tinuod bitaw na. Suod ang inahan sa tanan niyang mga anak kaysa amahan. So, ika nga sa panungtihon, no mother, no child. So, mo na sila kamatuod niya. So, tungod din nga inherent closeness between the mother and the child, makita nato nga adunay crucial role to play or function ang inahan ngadto sa development sa iyang anak, at the same time sa iyang husband, and sa family life, for the moral value formation and even for the nation. Mga bitawag yun mo nga inahan sa kanunay panabang, inahan sa ilaw ng tahanan. Moral ang itawag yun mo nga ilaw ng tahanan. Kaya inyo ang kinabuhi critical sa development sa mga anak, niya critical po sa development sa husband. Kaya sama sa giingon ni Roxanne ganina, matabang man upadlog sa kinamagwang ng anak, which is ang bana, ang kasagaran kinamagwang ng anak. So, talagang ka magkasorte, dili lang mo sa anak nurture, bisan sa mga bana, turuan mo ng bana. So, nag-mature ang bana tungkol sa asawa o tungkol sa inahan. And then, family life. And so, therefore, motherhood does matter. So, importante yun. Then nga naman, tungkol kay to minimize or undermine its influencing power is to guarantee a weak and unhealthy family. Therefore, unhealthy society. So makita natin diri nga sa kanina statement, dili lang very crucial inyong mga kinabuhi sulod sa panimalay, but also to the community and as far as society development. So critical yun. So kung ma-observe ninyo ang Davao nga daghan ng mga bata mapadlungon o daghang mga pamilya na padlungon o dili maayo mga pamilya, wala yung rason ni anak, would always move back sa influence of the parents and mother per se. So kung ang bata walay mo guide yun nga inahan, most likely padlungon yun sa katilingan. So sa karon na okasyon, ang tanaw ng duha ka influences sa mga inahan in their lives to their children and to the family and as well as to the nation. And so, unsa man siya, atong tan-aw kining positive influence of a mother and the negative influence of a mother. So, ang atong ibasa kanina nga duha ka passage would clearly teach us this particular lesson. So, may duha ka inahan nga atong tan-aw si Rebecca o si Maria. So, tanaw po sa nato si Rebecca. The negative influence of a mother found in Genesis chapter 25 and chapter 27. It is interesting nga ang Bible wala nagtago sa mga flaws. It is interesting ang Bible is a bold book in a sense na iyang imantala bisan ang mga weaknesses sa mga tao na iyang gitawag o gigamit kaniya.
niya ipakita sa Ginoo kanato diring sulod sa panimalay diha gyud magsugod ang natawag nato na influence tungod kay it will always affect a particular nation. So we know nga when God begins to create human being, He intends to build a nation. And then when He intends to create a nation, He particularly appointed a certain family aron na iyahang sugdan aron na maoy mahimong inundan or maoy dako kaayo nga influence sa society. Pero gipakita sa Ginoo nga tao lang yun sila, dili sila perfect. And then tao lang sila nga doon na po yung mga weaknesses. Nasubusan sa Genesis chapter 25, the life of Rebecca, kung mabasa ko na clearly stated nga doon ay weakness ipakita doon ang sa kainahan. One of the weakness of a mother is that Rebecca is guilty of favoritism. I don't know kung tinuod na sa atong mga inahan na na-address o siya, but I hope and I pray nga dili niya sa tinuod. Pero kung tanaw na to ang storya sa Biblia, it really happened. Nga gani sa panimalay, dito maligay na naabig kay paborito anak. Ang paborito na anak maabitay niya anak ng klase mo. So ipakita din sa Genesis chapter 25 verse 27 na ato sa 28 na naghatag og rason kung ano paborito nila ang matanusan. So may rason na ang paborito nila na ano ang amahan ay paborito. Paborito niya ang kinamagwangan. Ano man ang inahan, paborito niya ang kinamagwangan. So makita nato nga si Esau is a skillful hunter, meaning to say is a man in the field. So normally, typically, paborito siya sa iyang amahan tungod kay reliable. No? Reliable in terms of masculine work. And so si Esau is a mature image or a figure of a perfect masculine. Kaya nga naman, kanapang outgoing man siya, adventurous man siya, lihok man siya kaayo. So he was a perfect match sa iyang amahan na si Isaac nga mausap ang iyang tinatawag nato na image. Pero si Jacob, on the other hand, makita nato is ang ingon sa NLT is a consistent, content and stays. Sa NIV is a peaceful man and quiet. No? Grabe na idea. Pagkailumon niya po. So nga naturally, kanya din lang sa ilumon, kapuyo siya balay. Di siya lagan ng pagkaanak. So nga, mahimo yun siyang paborito sa inahan. Kahit may ganahan sa inahan. Ganahan yun ang mga inahan nato, mga atong anak na lalaki, dili paglumon. Niya, papuyo balay niya. Mutama kami siya lihupon sa balay. No? Kaya mutanaw sa salog. Mutanaw sa salog, mandilig, magmap, nag-discount. Mo'y ganahan sa mga inahan. And so therefore, Jacob became a perfect match to her mother. And so likely, si Rebecca, ang iyang inclination is to make him a favorite. In fact, ingon sa verse 28, Rebecca loved Jacob in a sense nga Jacob was her favorite son. So here it is clear nga adunay affection matag ginikanan based on the personality sa ilang anak, which is sa atong sariling panimalay ingon anak ko nagdamong tendency. Kung kinsa itong buutan, murag ganahan na. Kinsa kayo itong anak na paglunog, murag maglagot tapad na sa balay. So, wala yung itong personality. Pero, we base our affection to their personality. Sama sa ipakita ni Rebecca na ganahan siya kay Jacob against Esau. And while Jacob also is, Esau also Esau became his favorite, tungod kaya na sila kanya-kanyang personality. In other words, we look at upon the characteristic and personality sa atong mga anak, and then dito nagbase ang affection
affection kanila. And the Bible reminds us that that should not be. Na dili na siya tama na natawag nato na basis of affection. So because Jacob is outgoing, so she prepared is not outgoing, so therefore Rebecca preferred Jacob to he is more introvert, quiet, na siya interest sa panimalay. Tabang siya pa-beautify, siguro inaayos ang morphina, naglabasan siya, so ganahan kaya, mo na ganahan sa inahan ka, anak na maglaba ka na diba? Kaya ang labunon mo, yun ay angalan sa tanang inahan. Pero thank God, nanalay automatic washing machine, kalas ng tubig. Kalas ng tubig sa mood kaya kanunay, nagyabo ang automatic washing machine. Anyway, Rebecca was guilty of discrimination or favoritism on the ground of personality or interest of the child. So, ano makita nato din na weakness din. And so, also may implication ini sa ato ang given time, sa ato ang present time. Nabay mga present Rebecca karon. Nabay mga present Rebecca nga doon ay discrimination in terms of affection sa ilang family members. Kung panalitan dili ta guilty of favoritism or discrimination, what the Bible is teaching us is that ipakita din nga dili tanan inahan perfecto yun. Or dili perfecto yun ang inahan. Muna klaro nga story. Walay inahan ng perfecto. Bisan to, doon kaganina sa atong testimony, madumog nato na ipataas yung tama ng ilang mga buhok tungod sa mga sacrifices and tungod sa ilang affection and love and care ninana. Pero makita nato dito, first implication yung makita sa Bible nato, they are not perfect. And so therefore they have weaknesses as well na ipakita diya sa inyo. Pero despite their weaknesses, makita nato na above all, adunay gihagod sila ay tinatawag nato na dapat nato timanan ito nangyari. So therefore, we need to help them as well in that aspect. So, naman na atong kinahanglan tanaw ni siya tungod kay when favoritism is not checked, it will lead to further evil. Example there is deception. So, mga hinungdan nga nung magkinahanglan siya tanaw tungod kay ang atong kuha na nga so may nana, di mo gina big deal. It's not big deal. It's something like, ganahan ko siya kay tabang siya sa balay. Ganahan ko siya kay mapusla lang ko siya. Di pa rin kinamagwangan na madrumong tayo. It's not really big deal. Pero kung nili siya ma-check, it will lead to further evil. In which, in the case, atong ibasa in chapter 27 of Genesis, it leads her to deceive in order to gain the blessing of God and favor of God. And what is interesting is that God knows everything. And yet, God chose to extend the blessing dito sa nagdawat sa panalangin gikan sa padre di pamilya bisan ko na deception. So, mo na isa sa mga passages sa Bible, magkalisod mo sa sayod mo din siya na nangilan. Pwede man niya nagdilit panalanginan siya ako. Pero gihatag yun sa Ginoo. So this will also teach us that God always honors those whom He appoints sa family. And in the case, Isaac, nagsaad siya kay Isaac. And so since gihatag niya Isaac with his free will, with his consciousness, in other words, sa niyang ihatag niya isa ang panalangin, inusinti sa isa in the sense na nagtuog yun siya, naiyahan niya kinamugwangan anak. God honors it. So di asa nato makita how the Lord honors His word in the family. Ano sa importante sa tayo.
So makita nato diri nga Rebecca brilliantly, grabe ka, maputo. Sa pamilya, wala and bright ang inahang ngayon. Tinuod na sa pamilya, ang inahan may hawd. Hindi na lang kapalalis niya na nagdakong samok. Ingon pa sa nagkatawa ako mga anak, pilingon na akong asawa. Ingnan niya ako mga anak na ako ang boss sa balay. Ingon ako mga anak, boss yun. Pero wala sila kabalo nga ang asawa mo ay big boss. So, Rebecca, kita natin dito, Rebecca planted carefully kining iyahang scheme, kining iyang deception. Aron ma-deceive yun ang iyang husband. Yan iyang i-plan, ang i-ensure na makuha yun ang panalangin. So therefore, nga ka hawag kini si Rebecca. Pero makita nato na it is deception. So it's not good. It is a weakness, it is evil nga entertain sa family, entertain sa mother in this particular instance. And so therefore, so may consequence nini. The consequence of her evil is that it left a permanent scar in the family and future generation. Sukad niya na chapter, kung yung basahon ng Genesis, nagsugod na ang downfall sa family. Nagsugod ang downfall sa family. O wala na undang sa time ni Jacob. Kaya kabalo mo sa story ni Jacob, di ba? He was once a deceiver. In fact, ang iyang pangalan is deceiver. Ang pasabot sa Jacob is deceiver. Huwag po kayang Jacob na name. Pero kabalo mo sa meaning na deceiver ang pasabot. So don't name your son or child Jacob. Kasi pasabot niya na deceiver. That is the reason na ilisan yun sa Ginoo ang iyang pangalan. Sa diyang ipilit siya sa Ginoo. Sa diyang extend ni God ang iyang what was replaced with Israel. Okay, Jacob is not a good name. Wapulas sa dalugan. Pero meaning niya sa pangitan. Yan, we know the story na nagbalik sa iya ang iyang hipo siya ng mahal. Siya na kiilad sa iyang ugangan. Suwa maunda. Pero asa nagsugod ni sa iyang inahan. That is all. It is critical. Number one na makita nato diya, dili lang in terms of his personal life, kung dili makita nato diya is that sa life ni Jacob and Esau, because of the deception, because of the evil practice, na ay ginatawag nato na tension between the brothers. So nasuko kayo si Esau kanina. It took him many years bago ma-forgive ang iyang igsoon. And then dili lang na, daw na-forgive niya yung igsoon, pero na ay consequence na ito po. Esau became the nation of Edom, which is the main enemy of Israel as a nation. So what an effect. Ang number one kalaban sa Israel sa time when they were established as a nation, Jacob. Edom, which is Esau. So there is tension. Nagsugod lang sa simple deception. Kaya lang nagsugod. And ikaduwa nga naitabo, sa life ni Jacob, tungkol kaya ay favorite sa family, nasa siya yung favorite. Si kinsa yung favorite? Si Joseph became his favorite. Kaya na sa kanyang practice. So nagpadayon. Kunya for 11 years, mo na siya naitabo na ilad sa saya mga anak, di ba? Ilad sa mga anak. Pantay na ang imong paborito na. Pero iya wala yung balikin. So, you see, nagbalik-balik sa iyang kinapoy, nagbalik-balik sa ilang family. The evil influence of favoritism remain unchecked. That is why it affects. So, kung saan nito mo, asa nagsugod? The influence of a man and the deception of the mother within the household
niabot nga na ay dako kayo influence